Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ng sobrang basic at sobrang daling bistek Tagalog na ilang beses na nating naluto dito sa bahay kasi paborito talaga nila dito mga kuys. Bali mga kuys, yung bidlin nating baka dyan ay napahiwa na natin ng manipis kanina. Hiniwa lang din natin ulit ng mas manipis para mas mapalambot natin ng mabilis mga kuys. Gagamit tayo ng sibuyas na marami dyan, ng dalawang klase mga kuys. Mas marami, mas masarap para sa akin mga kuys. Kung ayaw nyong maglagay ng sibuyas sa bistek, wag na kayong magluto mga kuys. Ang ganda ng panahon kaya dito tayo nag-prepare sa labas mga kuys. Tapos maglalagay tayo ng bawang dyan mga kuys. Yung iba hindi, tayo maglalagay tayo mga kuys. Tapos nakuha natin yung salitang beefsteak Tagalog mga kuys, ay Tagalog talaga siya ng beefsteak na galing sa Spanish word sardines mga kuys. Alam niyo naman mga kuys, ilang taon tayong sinakop ng mga Espanyol na yan, kaya dang pupugit that gaganda natin mga kuys. Yun yung mga nakuha natin mga kuys, nang ibig sabihin sa kanila, baka na gumagamit silang sirloin, tenderloin o kung anumang mas malambot na baka, tapos citrus flavor sabay toyo mga kuys. So sa atin, kalamansis, dahil Pilipino tayo mga kuys, yan ang gagamitin natin. Imamarinate sana natin to ng 5 araw pero hindi na mga kuys, 30 minutes, ubra na yun mga kuys. Sana laging ganito yung panahon, yung saktuwang init lang at saktuwang lamig lang mga kuys, para kahit papano makakagalaw tayo ng maayos mga kuys, kasi lalo na ngayon pasokan na ng mga bata. Pag talagang medyo malakas ang ulan, cancel na naman mga kuys. Sinimulan natin sa pagpapainit talaga ng sobrang mantika na pasobra. Tapos yan, i-sear lang natin yung baka mga kuys para mapalabas din natin yung aroma niyan, tsaka mapabilis din natin yung pagpapalambot. Mas malakas mga kuys yung apoy, syempre hindi maganda mga kuys. Talagang napalakas lang talaga, medyo napainit ng sobra at yan, medyo nagpapasigat lang tayo ng konti dyan. Haluin lang natin ito mga kuys, hindi tayo gagamit dito ng pressure cooker. Ang gusto natin dito is slowing down and slowing cook mga kuys. Yun naman, no? Kasi sabi nila, lahat ng bagay ay hindi minamadali. Mas maganda yung dahan-dahan at ang magiging resulta ay malupit mga kuys. Yun naman, no? Pagkatapos yan mga kuys, isusutay lang natin yan, igigisa. Tapos mamaya mga kuys, yung pinagbabaran natin ay ilalagay rin natin dyan mamaya. Tapos maglalagay rin tayo ng maraming tubig dyan mga kuys, kasi hindi ubra yung kasi matutuyo at masusunog yung ating beefsteak mga kuys. Kaya gagawin natin dyan, lalagyan natin ng organic na water yan mga kuys. Tapos tingnan nyo ito mga kuys, yung avocado namin, ang daming bulaklak na naman, no? Pero syempre, magbibigyan lang yan mga kuys pagka pinuntahan nyo si Kuys Job dito. After nyan, halo lang din tayo nyan. Tapos nakita natin medyo talaga gumaganda yung lambot. Ilagay na natin yung dalawang klaseng sibuyas natin na marami mga kuys. Yun naman, no? Mas marami, sabi ko sa inyo, mas masarap. Pero ulitin ko mga kuys, kung hindi kayo maglalagay ng sibuyas, wag na kayong magluto ng bistek Tagalog mga kuys. Kasi talagang tayo mga Pinoy, yun ang gusto natin. Mas maraming sibuyas, mas masarap mga kuys. Kaya tayo napagpalagay ng ganyang sibuyas mga kuys. Medyo nagmumura yung mga sibuyas ngayon mga kuys. Tapos sa huli, maglalagay tayo ng butter dyan. Kaya tayo naglalagay sa huli kasi para mas creaminess and juiciness yung butter mga kuys sa huli. Kasi pag sa una yan, masusunog lang yan. Hindi natin malalasahan yan. So gagawin natin yan. Pag malapit ng matapos yung beefsteak natin, doon natin ilalagay yan. Tapos papatay na po. Nakita nyo mga kuys, may konting buo pa. Ay mga kuys, ganun lang kasimpleng gumawa ng bistek Tagalog. Salamat mga kuys, kain!